Bading na bading sa'yo. Ano ba gusto mong gawin sa akin? Bakit ba hindi mo siya mapakawalan? Dahil mahal ko siya. I love her. I've loved her for years. Ay, alam mo yung mga lalaking yan, parang magbababoy lang yan. Aalagaan ka, patatabain ka, tapos kakatayin ka. Sabi ko, mahal kita. Ngayon ko lang nasabi ito dahil takot ako na paglabang ka. Mati! Nasa ospital po ako. Na-aksidente po eh. Pero okay naman po ako. Kaya lang po yung nakabanggaan ko parang medyo malabo. Nasaan sila? Sir, nandito po. Kumusta na si Mia at si Mandy? Well, Mandy is okay. May mga tinamong sugat lang at fracture sa leeg. Si Mia? I'm sorry, pero patay na siya. Nasaan na yung taon nakabunggo sa kanila? Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya. Tonya, nandiyan ka pa ba? Tonya! Hindi ako papayag na hindi niya pagbabayaran to. Sir, please calm down. Minahon po tayo. Hayop siya. Kailangan niyang panagutan ng ginawa niya. Uminahon ka muna. Kaya nga kami nandito para imbestigahan yung aksidente. May babaeng nagdala sa isa sa mga aksidente. Inamin naman yung siyang nakabunggo doon sa kotse. Nasaan na yung taong yun? Nasaan siya? Kami na bahala doon. Asan yung babae? Andito lang siya. Alam naman niyang kakausapin niyo siya. May kinausap lang sa telepono sa nurse. Eh, Doc, kamusta yung kapatid ko? Ano pong pangalan? Ramon Castillo, yung car accident. Ah, yes. Kayo palang kapatid ng pasyente. We did a CT scan on him. Wala naman kami nakitang fracture sa kanyang skull. Pero matindi ang tama ng kanyang ulo. Kaya't namaga ng gusto ang kanyang utak. So, will he be okay? Wala pa rin siyang malay sa ngayon. At patuloy na nagfa-fluctuate ang kanyang blood pressure. He's still under observation. Doc, tapatin niyo ako. Makakaligtas ba siya? Nasa critical pa rin ang kondisyon niya. I'm sad to say na there's still a chance that he might not make it. Namatay ka mo yung babae. Eh, yun po yung nadinig ko eh. Pero uncle, wala po akong kasalanan. Eh, nagmamaneho lang naman po ako tapos po biglang may kotse po sa harap ko. At binunggo mo yun. Hindi yun. Nalilito ako. From the top nga ulit. Eh, basta yung isa pang kotse yung na nabangga. Hindi ko nga din alam eh. Basta, ang bilis kasi ng mga pangyayari. Nung nagkamalay ako, nakita ko na lang, nagkabangga-banggaan na kami. Uncle, wala talaga akong kasalanan kasi iniwasan ko lang naman yung kotse yung nag-overtake sa akin eh. Yun naman pala eh. Bakit ba? Parang praning na praning ka. Eh, kasi po ako po yung sinisisi nila eh. Ayoko pong makulong, Uncle. Oo naman. Scary kaya. Yung kapitbahay namin si Julio, napagbintangan din yun at saka nakulong yun. Grabe, nakakaawa. Kasi una-muna pala, pahihirapan ka ng bonggang-bongga ng mga polis. Pagkatapos, pag nasa preso ka na, bubugbugin ka ng bonggang-bongga ng mga inmates mo. Tapos, eto ka pa. Gagahasain ka. At 10 mga lalaki. Aray! Tumigil ka na, ha? Yung bibig mo, sara mo. Sara mo! Sara mo! Ang dami palang gago doon. Natural. Eh, puro mga kriminal lang nandun eh. Puro halang ang bituka. Uncle, paano na ako ngayon? Tonya, huwag ka masyado mag-alala. Unang-una na, hindi ka mapukulong. Pupunta tayo sa ospital, magpapaliwanag ka. Sasabihin mo sa kanila kung ano yung tunay na nangyari. O di tapos ang problema. Wala kang dapat ikatakot. Dahil wala ka namang kasalanan. Kasalanan na huwag lahat. Naalala ko pa ang lahat na nangyari. Nagmamaneho lang po ako nun. Halos nasa 40 nga lang ho yung speed ko eh. Tapos di ba parating ho na kotse. Ang bilis-bilis ho na. Para nga pong lasing ko magmaneho.
Kitang-kita ko kung nababanggain niya ako. Iiwas nga kung sana ako eh. Pero ang bilis niya. Kaya nabangga niya kami. Ano ho bang kasalanan namin kung ba't niya ginawa to? Ang sama-sama niya! Dahil sa kanya namatay yung kaibigan ko. Kailangan ho siya maparasaan para makuhan niya na. Alamin niya naman siya yung kaibigan ko. Para makuhan niya na po. Babalitaan ho namin kayo pag nahanap at nakausap na namin yung suspect. Pero huwag po kayong mag-aalala. Aasikasuhin ho namin yung kaso. Salamat. Sige na, magpahinga ka na. Sige na, pahinga ka. Gusto ko iharap mo siya sa akin.